Welcome to Antipolo City, ang tinaguriang pilgrimage capital of the Philippines na isa ring foodie paradise. Antipolo City, ang pilgrimage capital ng Pilipinas kung saan nagsasama-sama ang pananampalataya, pagkain at tanawin. Dito ko natikman ang napakamura pero napakasarap na suman na perfect pang pasalubong. Ihaw-ihaw na sadyang mapapakamay ka, boodle fight na panalo pang barkada. At syempre, coffee with a breathtaking view ng Metro Manila. Pero hindi pa dyan natatapos. May trending champurado pa na naging laman ng social media at dating pinipilahan ng ilang oras. Sa Antipolo, busog ka sa sarap, tanawin at kultura, isang experience na hindi mo malilimutan. At meron tayong kasama sa food trip na to. Hi best friend! This is Foodie Fred and welcome to Antipolo! Kung meron ka sweet tooth ay malamang kilala mo ang best friend ng lahat na si Foodie Fred. Kilala sa tagline niya na Hi best friend! Best friend, best friend? at kilala rin sa kanyang mga recipes na napakadaling sundan at kumpleto, tipong walang pagdadamutan. Sa tulong niya ay maraming mga home bakers ang may maliliit na negosyo na dahil lamang sinundan ang recipes niya. Siya ay isang lokal sa Antipolo City at ngayon tayo ay sasamahan niya. Antipolo City Food Crawl, let's go! Yan, first stop natin, Kamayan by Tamerlanes. Pag may gayaan sa pangalan, Kamayan, pakilasa ko rin ay masarapan. Ang Kamayan by Tamerlanes ay kilalang kainan sa Antipolo na nag-aalok ng authentic Filipino food trip experience. Dito, walang kutsara tinidor, kamay ang gamit, isang napakasayang paraan ng pagkain ng mga Pilipino. Ang Kamayan ay bahagi ng ating kultura ng pagsasalo, simbolo ng bayanihan at pagkakaisa sa bawat hapag. Sa Kamayan by Tamerlanes, pinagsasama ang sariwang ihaw-ihaw, lutong bahay na ulam at masarap na sausawan sa isang kainan na ramdam mong tunay na Pilipino. At kita nyo gayan, daming nakain na iyan. Mukhang masarapan niya din eh. Ayan, kasama natin. Kilala nyo na yan, Foodie Fred. Hi best friend! Ayan, so nasan tayo ngayon? We are in Tamerlanes, Camayan, one of the famous and oldest Camayan barbecue here in Paluto sa Antipolo. Ayan, so anong ano dito? Kung ano ang mga specialty nila dito? Kasi Camayan nga, so barbecue. Mga favorite ko dito is yung liempo na spicy nila. Tapos meron din silang inihaw na tilapia. Wow, sarap. Tapos yung longganisa na inihaw din, yun, favorite ko yun. O sige, kung ano yung mga favorite mo, yun ang orderin natin. Okay, O, okay. i-times 2 na lang natin. Times 2? Oo, hindi, syempre, isa sa'yo, isa sa akin, di ba? Para Okay. ano. So ano tayo? Paano sistema dito? Wala lang, sobrang laid back lang siya na place. Kaya ang daming kumakain kasi relax lang naman yung ambience dito. Medyo mausok lang pero al fresco naman. So Okay. diretso lang tayo sa counter na Sige, sige. makikita mo kung ano yung mga binibenta nila. So pipili ka na doon, may tray. Tapos lulutuin na nila. Okay. Pagkas mo magbayad. syempre. Tingnan nga natin dito kung ano mga meron sila. Sige, pasok. Entrance. Yung may spicy. Spicy yan. Spicy. Dalawang ganyan. Hindi, isa na lang pala. Malaki pala. Baka mapayabang pagdalwa. Ay, ako na lang para masaya. Sige, para sige. masaya. Okay. Ay, diretso ka na dito. So isa tayong spicy liempo. Ate, magkano spicy liempo? 160. 160. Oh, mura. Malaki na eh. 160 to, oh. Tara. 160. 160. Not bad, not Laki bad. naman. Hotdog gusto mo. Meron Sige. kayong longganisa. Ano yung longganisa dito? Garlicky, matamis? Garlicky. Mag-garlic siya. Ayan. Ilan gusto mo? Tatlo. Isa lang sa akin, isa kay Aisha. Bali, Okay. dalawa sa amin. Okay. Tapos, yung ano kay Ate Aisha yung chicken barbecue. Chicken barbecue. Isang chicken barbecue. Ayan pala, ano to? Inasal. Okay. O sige, yan na lang, inasal na lang. Isa lang, isa lang. Ikaw, gusto mo ba? Laki. Ano pa? Pusit. Sige, sige. Gusto mo kasi. Laki. My God. May laman ng loob niyan pag inihaw. Hotdog gusto mo. Huwag na tayo mag-hotdog. Barbecue. Sige, barbecue. Hito, ay, may hito sila, pero kakain ka ba ng hito? Ano mas gusto mo? Hito, tilapia? Hito daw. Hito? O sige. Sige, Palagay hito. na lang.
Oh my God. Yan. Anong gusto mo sabaw? Miso. Miso? Yan. Sige. Tsaka ito masarap. Yan si Aisha Yung nag-request ensalada. niya. Ensalada. Sige, 2 ensaladang itlog sa isang salmon sa miso. Okay. At makikita mo na sikat ang isang ihawan. Pagkita nyo gayaan, umaatikabo ang nangyayari na ihawan. Asa nang sa amin, nariyata sa amin eh. Dahil may pusit. Ay, yun. Yun yung may hitong yun. Tapos, parang ang dami nga na-order nung inasal. Tapos nandun yung mga namin, yung longganisa. At yun ang spicy liempo namin. Parang yan sa amin. Spicy liempo. Yan, pinapahiran ng mantika na may lasa. May kanilang basting sauce. Bilis lang maihaw, oh. Yung aming longganisa, malapit na. Yan, pinatuluan ng mantika, basting sauce, yung hito. Yun, may second floor nga pala. Dini tayo sa second floor. Okay, yan, mas presko din eh. Yan, here comes our food. Ayan, napaka-solid naman ng simula natin. So, nandito tayo sa Kamayan by Tamerlane. Kailan ka last kumain dito? Actually, medyo matagal na. Doon Okay. pa sa old pwesto nila, sobrang liit lang nun. Tapos laging maraming pila sa labas. Oh. So this one is their new space na may second floor, tapos maraming parking space. Lumaki na talaga sila. Yan. So, ito mga paborito mo, yun yung kakainin natin. Ano yung unahin natin dyan? Anong gusto mong unahin natin? Siyempre, yung proud ako, Yan, itong oh. liempo natin. Yan ang niyayabang mo sa akin kanina. Sweet and spicy liempo. Yan. So, yan. So, color niya, para siyang sweet and spicy. Okay lang kamay na natin. Kuha ka na rin. Ang ganda ng kulay. Saka sticky siya, no? Oh. Makapit. Tapos yan, yung sarsa niya parang nagmamantika. Naku, laki naman nakuha agad. Yain na. Yan. Tapos, syempre, literal palang kamayan dito, no? Walang dito, walang kubyertos na ibibigay. Talagang kamayan. Tapos yan, may garlic rice. Bawal sa maarte. Bawal sa maarte. First bite. Thank you, Lord. Wow. Sarap. Ang ganda ng pagkakaluto niya. Tapos yung sweet mo na malalasahan eh, no? Yeah. Yung anghang not too much, pero nandun din siya. Yes. To keep things interesting lang. More on sweet, saka ang ganda ng pagkakaluto. Sarap Hindi siya nga. masyadong maanghang. Tama. And perfectly charred yung liempo. Kaya may malard effect. Yun. Ayos lang. Yadali lang tayo mga culinary terms, ha? Tapos ano yung next natin? Ito, gusto mo rin itong Longganisa. longganisa. So sabi nila, ito daw ay garlicky. Garlic. Yan. Tulad nung liempo, ang ganda rin ng pagkaka-ihaw niya. Try natin. Sarap. Garlic nga, no? Parang sarap ng garlic rice nila, no? Daming garlic. In fairness. Bagay. Ako, gagawa na ako ng sausawan, ha? Kasi pag maihaw-ihaw, masarap talaga yung sausawan, eh, no? Ikaw ba mahilig ka sa sausawan? Yeah, syempre dapat may calamansi, tsaka toyo, Tapos saka sili. Tapos, lagyan ko lang ng... Yoko! Nabubo. Tapos, ito try ko na itong Mahilig ako sa pusit, eh. Kanina nung nagsasabi ka ng mga paborito mo, sabi ko, sana may pusit. Sana may pusit. Lalo na yan, ulo. Oh. So ito namang inihaw na pusit, sa luto yan magkakatalo no? Tsaka yung palaman. Palaman, no? Na dapat hindi rubbery. So, pero so far naman, ang galing nila magluto no? So tingin natin. I think perfect na naman nila yung ihaw-ihaw na. Kasi ilang years na kaya sila, tingin mo? Kuya. Ba't tinanong? Tama nga naman, just to be sure, confirm. Ilang years na si Tamerlane? 2008 na. 2008. 2008 sir. Oh, so almost Thank 20 you. years. Pero mo almost 20 years na ang dami nilang customer lagi. For sure naman na perfect na nila yan. Ito yung pusit. Sarap. Nice. Parang medyo manamis-namis, ano? Oo nga. Actually, first time ko kumain ng pusit. Here. Kita ko habang iniihaw nila, nilalagyan nila ng basting sauce eh. Parang pinapaliguan nila. Kaya ang lasa. Nice. Pero in fairness, hindi siya pare-pareho naman ng lasa. Oo. Tutulad sa iba na
Para-pareho lang yung pamunas. Tama. Pamahin. Saka yung marinade nila, magkakaiba rin. Ito, di ba pinapili tayo kung Tilapia. tilapia Hito. or Wow. hito. Ito yung sinabi niya. Ako personally, mahilig ako sa hito. Talaga. Oo. Ako yung safer option kasi yung lagi kong pinipili. So, tilapia yung Tilapia. Ito, isasawsaw ko na sa ginawa kong ano, Manghang. manghang na ano, May sili ah. may sili. Lagyan ko rin. Tinanggal ko. Tinanggal ko. Daya. Yan. Sarap. Masarap Ang pala moist, dito. no? Oo. Yeah. Actually, yung laman niya, parang tilapia rin eh, no? Parang hindi sila nagkakalayo, no? Hindi pala siya matinik. Hindi. Akala ko matinik yung hito. Flaky rin siya. Dito ka ba pinanganak sa Antipolo? Hindi. Pinanganak ako sa Marikina. And then, lumaki ako ng konti. Sa Pasay. Pasay, okay. Pero by grade school, nandito na ako sa Antipolo. So basically, dito na rin ako lumaki talaga. Nag-mature. Nag-mature. Nag-mature! Tapos ano ba masarap na kaulam ng inihaw? Parang masarap ng sinigang eh. Correct. Kaya nung Dapat. nakita ko meron silang sinigang sa miso. So, anong paboritong bagay mo about living in Antipolo? Here sa Antipolo kasi marami pang puno. So fresh pa yung hangin namin dito. At the same time, yung area namin medyo iwas sa baha. So wala kaming taas eh. problema sa Oo. baha. Although the traffic here sucks also. I mean, lahat naman sobrang ng lala na progressive ng, countries, ng sa bagay. progressive na bayan yan. No? Parang kasama na rin talaga yun. Kasama yung traffic, di ba? And try natin yung sabaw. Yep. Wow. Asim? Kaya pala umulan kasi hihigop tayo ng sabaw. Para nakisama yung ano. Saka isa pa masarap na kaulam niyan, itlog na pula. Talagang pag-ihaw talaga, itlog na pula, partner yan eh. No? Di ba pagka nasa ihaw-ihaw ka, naalala mo yung swimming? Yun, oo nga no. Parang hindi ako nakapag-swimming ngayong taon na. Sakto umuulan ngayon. So hindi tayo nakapag-swimming, ito na lang. Yeah. Mga swimming food. Yung napagod ka mag-swimming, gutom na gutom ka. Tama. Tapos may inihaw na naka-ready, di ba? Parang nostalgic. Nung bata tayo, parang hirap pa ahonin sa no? Swimming pool or dagat eh, no? Magpapaahon lang sa atin pag meron ng ihaw-ihaw. Ano pinaka-paborito mo sa kinain natin? Siyempre yung lempo. Sweet and spicy lempo talaga, number one. Ako din. Kung pupunta kayo dito, make sure you try the sweet and spicy lempo. Garlic rice, paired with the salmon, miso. Hindi na sa akin. Ayan, best friend, nasan tayo ngayon? Hi! Nandito tayo sa pinakamurang suman na alam ko. Magkano yan? 5 pesos lang isa. 5 pesos? Sobrang mura. Sa Antipolo, hindi kompleto ang biyahe kung walang suman. At dito sa Kuya Wills, makukuha mo to sa halagang 5 pesos lang bawat piraso. Ito ang pinakasikat na pasulubong ng mga bumibisita. Simple pero puno ng lasa at tradisyon. Gawa sa malagkit na bigas at may comforting na lasa, lalo na pag bagong luto. Kaya bago ka umuwi, siguraduhin mong may dala kang 5 peso suman mula sa Kuya Wills. Maliit ang presyo pero malaki ang saya at alaala na bitbit pa uwi. Grabe ang dami niluluto. So dito sila nag-i-steam. Yan, nag-i-steam nila dyan. Gano'ng katagal ho pinapakuluan yan? 3 oras po. Opo. Malagkit ho yan. Ito kakasalan lang. Kakasalang lang. Ito, kumulo na. Kumulo na. Yan, mamaya may lalagay pa yan. Mm. Ito naman ang finished product. Finished product. Eh. Paluto na ho yan. Luto na po yan. Ito operasyon nila din. Yan. So yung malagkit, ilalagay sa dahon ng saging. Klaseng operasyon nila din yung malakihan. Itatali para hindi magtapunan. Yan! Unang-una, bakit mo ako dinala dito sa Kuya Will? Kasi, as a local, alam natin kung saan yung pinakamurang pasalubong at ang pinaka-famous na pasalubong for Antipolo is Suman. Yan. Tapos nakita Suman. pa natin yung ginagawa eh, no? Yeah. Ganun pala yung paggawa nun. dito lang kayo kay Kuya Will kasi sobrang bait nila. Oo, bait nila dito. Very accommodating. First bite. Thank you, Lord. Yung suma na ano eh.
Yung wala masyadong tamis, ano? Yeah. Kaya talaga may sausawan yan. Pero to, hindi na iba yung lasa nito sa akin kasi every year talaga nagpipilgrimage kami sa Antipolo. Talagang lagi kami bumibili ito. Pero ngayon lang namin nalaman to. Kaya ako kumukuha ng co-host na na local. Biruin mo, 5 pesos lang. Meron ka ng garnet. Tapos, Dahil walang asukal, normally di ba sa asukal lang natin sinasawsaw yung suman? Ito mas masarap yan. kasi latik siya. Latte. So kung gusto mo na may tamis yung suman mo, ito. Sarap. Yung suman na hindi masyadong matamis, tapos matamis sa sausawan. Sarap. Bagong luto everyday. Every day, the whole day, tuloy-tuloy lang ang pagluluto nila. Mura siya, 5 pesos each. Dahil mura, mapapabili ka ng marami. Tulad ikaw, ilan ang binili mo? 80 pesos ata yung binili ko. Taga-Antipolo pa ako nito. Di lalo na tayo mga turista, di ba? Yeah. So yan, ito, medyo hidden gem no? Although malapit siya sa Antipolo Church, medyo lalakarin mo din talaga no? Pero 5 pesos each, worth naman ang dayo mo din Sa 5 pisong suman ni Kuya Will. Pero hindi pa dito natatapos ang food trip natin, meron pa sunod. Kita-kits tayo doon. Bye. Siyempre, pag nasa Antipolo ka, maghahanap ka ng overlooking. Tapos tatimingan mo na sunset. Ay di, ang gandang iyan. Yan, narinig kami sa Cafe Augusta. Din kami nagkape. Naghati-hati sa dessert. Nagpahinga ng konti at hintay ang sunset. Exactly para dyan. Ganda sa dyan ng Udine sa Antipolo. Ang Cafe Augusta ay isa sa mga hidden gems ng Antipolo. Isang tahimik na cafe na perfect puntahan habang papalubog ang araw. Mula rito, tanaw mo ang buong Metro Manila na kumikislap sa ilaw pagdilim ng gabi. Habang umiinom ka ng kape o nagde-dessert, ramdam mo ang lamig ng hangin at ganda ng tanawin na parang pelikula. Sa Cafe Augusta, simple lang ang moments pero napaka-espesyal ng feeling. Isang lugar na gusto mong balik-balikan. Our last food trip for the day. Yan, gagarahe tayo din sa Garahe Grounds Grillery and Cafe. Ang Garahe Grounds ay nagsimula sa isang totoong garahe pero ngayon ay isa ng car-themed food spot na may IG-worthy interiors. Perfect para sa mga mahihilig sa kainan at picturan. Kilala sila sa mga tuhogs at ngayon ang Boodle-fied experience na puno ng tawanan at busog. Swerte natin dahil meron silang mga bago, ang Dinosaur Barbecue at Pork Chop Pro Max. Dito, bawat kainan parang mini car meat na may halong Pinoy handaan. Sa Garahe Grounds, engine start na agad ang gana mo dahil dito, ang pagkain, bonding at ambience, lahat naka full throttle. Yan, pagpasok mo, ang ganda ng vibe. Very chill, very laid back. Ano yung menu nila? Yan, so mga tambay food, mga comfort food, may mga inihaw, mga side dishes, mga rice meals. Yan, pili na lang kayo kung sa kayo napapaibig. May mga tuhogs din. Take a break. Mali ka spelling yan, hindi. Kasi ari ay car-themed na cafe. Yan, okay sana ari mga are. Pero, meron daw silang bago na ila-lunch. Na tamang-tama, hindi pa nila nala-lunch sa market. So tayo ang kauna-unahan na makakatimos noon. Excited na ako. At din you get a small glimpse of the amazing view from Antipolo. Yan, the city lights. Yan, ihaw-ihaw din sila din pero meron sila din ibang atake. At kita nyo naman sa haba ng barbecue stick na yan, pang malakasan yan. So din, iniluluto nila bago nila tusukin doon. Tapos, iluluto ulit. Ganda na pagkakaluto Ganda ng kulay, ganda ng charring. Yan, arena ko po. Arena ang aming Boodle fight. 2 gayan daw. Ayan, para sa video na to ay i-challenge ko si Foodie Fred na ubusin namin to. Oh my God! For rice! joke lang. So, kailangan Hindi rin natin kayang ubusin to kasi to good for sharing talaga. Yan, napakaswerte naman. Alam mo ba to, dapat daw October 15 pa nila ilalabas yan. Okay. So yeah, ilalabas na nila para sa atin ngayon. So yan, ano gusto mong unang subukan dyan? Well, para
for our appetizer, dapat itong ensalada muna, di ba? Parang kailangan pa natin ng pampagana. Kailangan Sige, rice sige. agad. Ikaw yan, try mo yung ensalada. Ako itong talong. Yan. So itong talong, oh. Parang ano ba yun? May bagoong? Meron yan. Talong, saka bagoong. Yum! Sarap nito. Pero siguro to, masarap na may kasama ng ulam to. Sasamahan ko na ng ulam to. Kasi meron din sila itong mga ano eh. Ito yung mga tuhog sila. Ito yung parang pinaka-core na products nila. Yan, pili ka na ng gusto mo dyan. Siyempre, we're going with isaw first. Ako yung bulaklak. Yan. Oh, sarap! Yan. Bulaklak. May ligaw sa bulaklak eh. First bite. Thank you, Lord! Sarap! Kasi daw to, Garahe Grounds, popular talaga daw to sa mga tumatambay talaga. Yung iba, isang bucket, 2 bottles, tapos ito talaga masarap na pulutan eh. Yeah. Kaya tayo nandito tayo para mag-food trip. Ito, try na natin. Try ko na itong talong. Tsaka kanin, so hindi siya pulutan. With kanin. Obviously. Harap nun. Sarap ng isaw. Ito kunin ko na itong pork chop. So, Ayan, nakakita na ba kayo ng super laking barbecue? Mas malaki pa sa mukha ko. Pag may tatabi sa akin, mas malaki pa rin mukha ko dyan. Hindi naman, mas malaki pa rin sa akin eh, no? Laki niya. Pork barbecue. Pork barbecue. Good for sharing. Good for sharing. Barkada, family, Parang sarap niya nasa birthday ang double date. hawak mo yan na ganyan kalaki. Alis na ako? Sige, bye. Tapos gumawa ka na ng sausawan, gawa na rin ako ng sausawan. I think masaya dito kung mga barkada mo, Tama, diba? oo. Friends. Tapos Oo. mag-unwind kayo, especially Friday night, Friday Saturday night. Or kahit midweek, yung medyo stress ka na sa trabaho, Yeah. sama-sama kayo dito. Okay, fine. Magkakanin na rin tayo kasi tinatawag ng barbecue. Papangkap ka pa na wala eh. Kailangan talaga yan, meron. Meron sisig, oh. Ano? Try natin. Here, Alam mo, mahilig ako sa sisig eh. So, kailangan Yan, so, mataas yung lagyan kita. expectation ko sa mga sisig. Nako po. So, kailangan ma-judge natin yung sisig. Kabahan ka na, Garahe Grounds. So yung sisig niya, chop finely talaga eh, no? Yeah. Maliliit yung pagkaka-chop. At merong crushed chicharon. on Tama, top. for crunch, for texture. So, parang ano to eh, mga comfort food Exactly. na bagay na bagay sa beer. No, magbibir ba tayo ngayon? Tanong natin sa mga kasama natin kung gusto nila. Sarap. No? Yung sisig nila, hindi crunchy pero meaty yung lasa. Tapos heavy on the liver flavor eh, no? Yeah. Pero so far, itong giant pork chop paborito. Sarap. Meron pa tayong pusit Pusit. Sige, try natin itong pusit. and bangus. Ito sa akin. Nakapag-pusit na naman tayo kanina. Pero pag budal talaga, sarap din na may pusit eh. Sarap. Ang ihaw-ihaw naman. Basta fresh yung karne. Correct. Masarap yung Marinade. yung basting sauce. Tapos, perfect yung pagkakaluto. Pagkakaluto. Sarap nun. Kaya talaga comfort food talaga yung Yung isaw nila the best ah. I mean, experience nga perfect kasi yung nga. luto ng isaw, promise. Oo, tama. Kita naman eh. Oh. Pag kinagat mo, malambot pa rin. Ito yung mga isaw na pwede sa maarte eh. No? Wow. Sarap. Gets ko yung sinasabi mo. Yeah. No? Yung kahit yan na lang eh, no? Makakasampu ka niyan. So ito, sinigang na belly. Malapot yung niya, sabaw. Natin. Asim? Asim. Ito yung gusto sa... Ako gusto mo ba sa sa sinigang yung maasim? Hindi. Hindi ako actually fan ng sinigang. Pero there's something comforting with sinigang. Plus ihaw-ihaw, di ba? Ito yung kanyang chicken inasal. Maganda yung size niya. Parang bite size na siya. Tama, oo. Kasi pag ganitong boodle fight, ayaw mo naman na kakain ka ng sobrang dami nung isa. Yeah. Kasi gusto mo matry lahat eh, no? Sarap. Ang ganda rin ng pagkakaluto. Gusto ko matry ito. Matry ako ah. Giant barbecue. Laki. Yan. Parang garning isang chunk niya. Parang isang buong barbecue na sa mga no? Yung mga typical na barbecue. Kaya natin. Oy, lamot ah. Kasi concern ko baka makunat kasi ang laki. Tapos pag ito malalaki, pwedeng maging overcooked eh. Or pwedeng maging Or undercooked, undercooked, di ba? Ito ang ganda, tama-tama lang. Luto na siya, juicy pa rin.
nasabi mo na ba na Garahe Grounds also has their own overlooking view? Tama, oo. Gulat din ako doon. Tama-tama. Pag ganitong gabi, maganda yung city lights. Dito kita natin. Kasi kanina nakita natin yung hindi pa madilim eh. Ngayon nakita natin ito. City lights na. Saka, masarap daw ang kape dito. Talagang pinag-aralan nila yung blend nila. So siguro yun na nightcap natin mamaya, kakape tayo. Okay. So, ibig sabihin, nag-boodle fight ka, uminom ka ng beer, tapos yung nightcap mo dito na lang sa Garahe Ground. Tama, kompleto Isang na. place na lang. Oo, kakain ka, tapos magbi-beer ka ng konti, tapos kape na pampahulas. Sounds like a plan. Yeah. Sounds like a good way to spend your Wednesday or Friday night. Any day that ends with the letter Y. Pero sarado yata sila mag-Lunes eh. So yun lang ay hindi. Wala, di ba? Tanong natin. Napatry ko yung bangus. Yung lasa ng kamatis, malo na doon sa Pumasok sa bawang. Oo. So, ibig sabihin, 4 rice to. So, for 4 person ba to? Per Tama, oo. platter? Pwede. Kasi kung titingnan mo, kaya nga eh. Kaya. Kasi ito, malalaki to, kaya pwedeng hatiin yan sa Yeah. dalawa. Nice, pwede nga for 4. Sulit na yan. Tapos, order ka na lang ng iba nilang mga meals, di ba? Pandagdag, kung kulang pa. Yan. So far, ano yung pinaka-paborito mo na kain dito sa... Okay. So, paborito ko here, so far is this chicken inasal. Ang sarap. Sobrang perfect ng pagkakaluto niya. Moist, soft, pero charred din outside. You have to get this one. Ako, I would agree, kung hindi ako sobrang mahilig sa pork. So ako, yung pork chop yung sa akin. Okay. So, alam mo, pork chop can be done wrong so Tama. many levels. Oo, kasi pwede rin maging tough yun eh. Tough, No? pag-overcook. Robbery, oo. Lalo ganyan may fat. So ito, ganda na pagkakaluto. Pero hindi nyo man kailangan na mag-order ng boodle pie dito kasi pinakita ko nga sa inyo, pwede actually pa ilang ano ka lang eh, patuhog-tuhog lang eh. Para ano, di ba? Especially pagka mag-iinom lang kayo or Oo. drinking lang, pang pulutan. Para meron din sila a la carte na sisig, Oo, tama. a la carte na tusok-tusok. Except kung ako aayahin nyo ng inuman. Pag ako, ang pulutan, kailangan karne boodle pie. Yeah. Hindi pwede sa akin yung pagayang-gaya lang. So ito, siyempre boodle fight for sharing. Sasamahan na namin na makasama namin. Kakain kami dito. Maya-maya magkakape tayo. Kita-kita tayo doon. Best friend, ano bang masarap pagkatapos kumain ng ganun? Siyempre, marami tayong kinain kanina. Oo. So dapat baba tayo ng kinain. Tama. Kape tayo. Yes. In-skip na natin yung alcohol. Diretso na tayo dito. Kasi medyo nagkakaedad na. Nagbabanlaw na. Nagmamalaw na. Ito na, kape tayo. And actually, talagang yung Garahe Grounds, isa sa parang inyong sikat talaga sa kanila eh. Kinukuha sila sa mga venues, mga weddings, mga events, pwede kayong magpakuha ng booth. Ito yung bestseller doon nila, Spanish Latte. Spanish Latte. Dalawa, ito, Hot? ice, saka hot. Ice. Ito kay ice ito, pero gusto ko matry muna yung yung ice. Try natin. Try ko muna yung ice. Go. Pero kung mas gusto ko yung hot, try ko yung hot. I'm a coffee lover. So, I take my coffee hot. At the same time, dapat medyo matapang, diba? Yun, no. Ako kasi sa bahay, black lang ako lagi. Pero pag mga ganito na kumakain tayo sa labas, syempre gusto mo matry yung bestseller nila. And Spanish Latte daw yung Okay. bestseller. So ako, hopefully, matapang pa rin siya and not too milky, not too sweet. Yes. Try natin. Yun. May tapang pa rin, ano? Oh, nandun yung milky flavor dahil syempre Spanish, Spanish eh. Oo. latte. Oh, nice. Siyempre, ang sarap na kain natin dito. Pero I can see myself kung taga Antipolo ako na pupunta ako dito. Just for the coffee. Just for the coffee and the view. Ang view, kita nyo naman yung view sa likod namin. After a long day, Yeah. tiring day. Actually, medyo tiring yung ginawa natin ngayon eh. No? Ang daming stops, daming food, daming pero food. masaya naman. Inulan, naarawan, naglakad. Pero Nasungitan. ito, nasugitan. Ito, napaka-perfect ending. Tapos nakapagkwentuhan tayo. So again, best friend, salamat sa pagsama sa akin. I know busy ka. Salamat sa pagsama. Nag-enjoy ka ba? Oo naman, pero sana may part 2 kasi ang dami Yun. pa natin pwedeng puntahan sa Antipolo. Tama, part 2. Or part 2 sa Lipa naman. Ako Yun. naman yung pupunta doon. Asahan kita doon, ha? Siyempre, handayin Oo, na yung mga yan. best stops natin sa Lipa. Yun, yan. We have it on record na pupunta siya sa akin sa Lipa. Kapag hindi siya nagpunta, may record tayo. Ayan.
Saka ito, hopefully, first of many mo na food vlogs, food reviews. Makikita na ba natin si best friend outside of her kitchen? Hopefully. Hopefully, ayan. Just in case meron pa hindi nakakilala sa'yo, saan ka nila mapapanood? Again, hi best friends. I am Foodie Fred, so you can follow me on IG, YouTube, Facebook, TikTok. I'm everywhere. So, gusto nyo ng mga baking recipes, cooking recipes, look for my socials at nandun lahat. So, hopefully, I get your follow too. Ayan, so follow nyo siya. Hindi na niya ako masasamahan tomorrow. Ako na lang yung tatapos ng vlog na to. So again, thank you sa pagsama. Tayo, kita-kita tayo bukas. Cheers! At syempre, pag nag-antipolo ka, the trending triple chocolate champurrado. Grabe, sobrang late ko na. Ngayon nakapunta din eh. Yan, nilagyan ng warm milk. Hintay yun. Nice. That looks nice. Bali pa mix well na lang po kasi may powder. Okay, thank you. Sino ang makakalimot sa champurado na may chocolate dome na bubuhusan ng mainit-init na gatas para ma-reveal ang napaka-chocolatey na champurado na naging laman ng social media? Pinilahan to ng ilang oras ng mga foodies at sa wakas, may experience na natin ang pasabog ng The Bistro by LeBlanc. Dito natin tatapusin ang ating 24-hour food crawl sa Antipolo City. Yan, what a solid ending sa ating Antipolo food crawl yan. Haluin daw kasi. Uy, may milk, may powdered milk din siya sa ilalim. Tapos, syempre yung pinure na milk. The chocolate is looking good. Gusto ko mahalo ng ayos dahil ayoko ng sobrang milky yung aking champurado. Yan. So, milky, chocolatey. Una kong amoy milky, tapos yan, naamoy na yung chocolate na a little like dark chocolate. Yan. Tapos, look at that chocolate champurado. They weren't kidding nung sinabi nila na triple chocolate yan. May order pa tayo pero kainin na natin to habang warm pa. Lipat natin sa maliit na malukong. Hati kami din ni Aisha. Yan. Looking good. The trending triple chocolate champurado na hindi ko pinuntahan dati dahil 4 na oras daw ang pila ngayon. Wala na yung hype. Matitimusan na natin. First bite. Thank you, Lord. Pag nahaluan na ng milk, saka yung nahalo mo yung chocolate. Kasi yung pinaka-chocolate dome, I'm assuming malamig yun. So ito, medyo wala ng init. Not even warm, pero really chocolatey. Parang kumakain ng melted chocolate. Yung talaga yung malalasahan mo dito. Tapos, kahit anong champurado pa yan, masarap yan. May danggit. Bukod doon sa fact na hindi siya mainit, hindi siya warm, sarap nito. Babalikan ko to, tapa naman tayo. Yan, kahit anong sarap ng champurado yun, ay hindi ako mabubusog doon. Buti na laang, that tapa, chunky, parang halos parang pares Yan, wala munang sausawan, pero syempre, with the garlic rice. Diba? Ang lambot ng baka, on the sweet side, garlicky, may konting alat. Sasamahan na natin na rin ng itlog, some egg corn, tapos yung flavor profile niya, masarap yan, may suka. Top tier ang tapa nare. Alam ko na viral sila dahil ng champurado, pero rin tapa, breakfast mo after staying here at LeBlanc. Dito kami nag-overnight kami dito sa LeBlanc eh. Aring breakfast mo, sasamahan mo ng champurado, panalo. Speaking of champurado, hati na kami din ni Aisha, babalikan ko yung champurado. Tapos nabalitaan ko, yung nagtanong-tanong ako, ay nag-improve daw tong yung champurado. Mas masarap daw siya kaysa doon sa dati. Siguro nung nabawasan na yung hype, in-improve pa nila lalo. Kung ano man, hindi ko nasubukan yung sarap nito nung hype siya. Pero ngayon, worth the trip din sa Antipolo. Sarap. Lalo na with danggit. Tapos, yung tamis ng tsokolate at Amerikano ang pangontra dyan.
Dito na natatapos ang ating Antipolo Food Crawl. Once again, salamat kay Best Friend Foodie Fred sa pagsama niyo sa atin. Make sure follow niyo siya. Pero hindi pa dito natatapos ang food crawl natin sa Rizal. In case you missed it, nag-street food crawl tayo dito, panoorin nyo dito. At syempre, huwag kakalimutan, click ang subscribe button and notification bell para kita-kita tayo sa future food trips. Thank you for watching. I'll see you in a bit.